Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Albayalde na isa po sa mga sinasabi na susunod na aarestuhin ng ating mga kapulisan para ibigay sa ICC. ay nagsalita na po, no? Maraming revelasyon si Albayalde. Kaya iisa-isahin po natin 'yan. Teka lang, baka makalimutan ko, no? Meron siyang revelasyon tungkol yun sa laging yung poster boy ng AJK, si Kian de los Santos ba o de los Reyes. Tapos ito po si yung sinabi niya po na maging presidente ka, no? Mr. Marcos. Ano pa ba yung mga sinabi ni Oscar Albayalde? Ang dami. At saka yung handa naman siya. Mahaba tong interview na to ng ABS-CBN kay Albayalde. No? Pero ayun, meron din siya yung sinabi. Para maalala ko lang mamaya. Yung pong ginawa niya ring halimbawa, yung isang pinagtatawanan tayo ng mga tao. Si Tulpo, nagsalita rin po, as usual, wala kang brilliant idea. Si Erwin, yung ibang Tulpo, Dehin Bokiki. Si Erwin po, nagsalita na. As usual, wala namang brilliant idea. Yan po yung number 1 na senador ng administrasyon. No? As usual, hindi rin natin maasahan. Napakalaki pong mga balita na to. Hindi ko po alam. Alam nyo, ang hirap po ngayon, di ba? Hindi mo alam kung yung nababasa mo ay tama ba o hindi. Kaya kinakailangan i-check, double check, i-check natin, no? Okay, hinahanap ko pa yung balita na kung nagsalita na raw ng kung nagsalita na tong si Tolentino. Mukhang si Tolentino ay nagsalita na rin pero wala sa ibang balita kaya nagduda ko. Hindi muna natin ibabalita yan. Marami pong mga tanim balita eh. Si ano ba pangalan ni Tolentino? Tolentino, hindi. Kalimutan ko na eh. Wala nga, mukhang ano to. Mukhang ayun. Ayan, si Tolentino po mismo ay nag-insist na ICC ay wala rin jurisdiction. Ang dami na pong kakampi ni Marcos yung nagsasabi po na ICC walang jurisdiction. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nori Soriano, thank you very much. Nori Soriano, may kaklase ko, Nori. Hindi ko la alam kung Soriano, parang Soriano apelyido nun, Nori. Ikaw ba yung kaklase ko? Thank you very much sa $4.99 na pangkape. Okay. Ginawang kaklase agad din porket nagpakape, no? Okay, simulan na po natin. Meron pong mga maliliit na balita rito na gusto ko lang sagutin muna. Alam niyo po, mamaya po, ayan. Ito po binabalita ng ABS-CBN, yung pinakakalat po ng lahat ng media ngayon, nakalat daw po yung mga fake news, kalat daw yung fake news. Kung may nagpapakalat man ng fake news, hindi po yung kampo ni Pangulong Duterte. No? Alam niyo po ang fake news, paninira yan. Very busy po sa pagtatanggol sa mga Duterte ang mga kampo ni Pangulong Duterte. No? O yung mga gusto pong pasabog ng ibang vlogger, labas na po kayo.
Wala pong pasabog dito. Hindi po pasabog ang ginagawa natin dito. No, ito po ang ginagawa natin, sinasagot natin tong mga kalaban natin. Kung gusto nyo po ng mga pasabog, wala po dito nun. Labas na po kayo. Kaya hindi po tayo mahilig sa pasabog. Okay. Kung nag-iimbita po kayo na pumunta kayo doon sa vlogger na yun, wag po kayo dito. Igalang nyo naman si Badong. Paulit-ulit ako dyan, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit po nyo ini-insist na dapat kayo mag-promote dito ng mga kung sinong vlogger. Kahit po kakampi pa po natin yan. O kaya, patapusin nyo muna ako, di ba? Pag nasa question and answer na, tsaka kayo magsabi, wala kayo talagang wala kayong urbanidad eh. Pasimple na nakikiusap. Ay, meron palang pasabog. Punta na tayo ron. Paulit-ulit lang naman tayo dyan, no? Sa ganyan, no? O kaya, patapusin nyo man lang ako. Bago kayo. Pero hindi na po ako magagalit. Ang dami na nating galit eh. Okay. Punta na po tayo. Ngiwi ba ako? Okay. Ito po, sinasabi po ng ABS-CBN. At napupuna ko po to. No? Napupuna ko po na lahat po ng mga kalaban nating media, lahat ng kalaban nating media, pinapalaganap po nila na mag-ingat po tayo, maraming fake news, mag-ingat tayo, maraming nagpapakalat ng fake news. Katulad po nito, sabi ng ABS-CBN, amid the surge of disinformation following former President Rodrigo Duterte's arrest, a media literacy advocate urged the public to tap their emotional intelligence to counter manipulated content. Diba? Kaya po may mga fake news. Yan, no, para ma-manipulate kayo. Alam niyo po yung galit ng mga DDS, galit ng mga Duterte supporters, galit ng mga kulto ni Digong. Sa totoo lang, hindi na po namin kinakailangang dagdag pa ng fake news. Hindi po namin kinakailangang meron pang ibang fake news para magalit kami. Sukdol na po yung galit ng mga Duterte supporter. Kinakalma na nga namin ang sarili namin eh. Kung ang gusto nyong palabasin, media, ito kasi yung gustong palabasin ng media. Thank you very much kay Beatrice Prudente na nagbigay ng $599. Ay euros pala. Ang gusto kasing palabasin ng media, kaya nagagalit yung mga Duterte supporters dahil sa fake news na pinalalaganap. Hindi po totoo yan. Mas may lalaki pa po bang fake news na nakita ng dalawang mata namin na hinuli ng mga pulis natin si Tatay Digong, isinikay sa eroplano at dinala sa ICC? Wala na po, no? Wala na pong mas lalaki pa ron. 'Di ba? Wala na pong mas lalaking balita. Wala na pong mas lalaking fake news pa dun. Wala na pong mas malaki pang balita na ikagagalit namin. Sokdol na yun yung ginawa ninyo. Kaya wag nyong palabasin. Kaya sila fake news ng fake news, ang sinasabi lang nila actually, kaya lang naman kayo nagagalit dahil sa mga fake news. Hindi po totoo yan. Sa tunay na balita, na tunay na dinakip ng tunay na pulis natin at dinala sa tunay na ICC, na tunay na walang jurisdiction, panay tunay po yan. Kaya po nagrarally sa... Ang gusto ko nila kasing palabasin, kaya lang naman nagkakaroon ng malawakang rally, ay dahil sa mga fake news. 'Di ba? Hindi po totoo 'yan. Ang nagpapalabas ng mga fake news, yan sila Arnold Clavio. Tignan niyo yung mga post ni Arnold Clavio sa Instagram niya. Mga sibuyas, fake news po 'yan.
Mga tao raw sa Recto, fake news po yan. Hindi po namin kinakailangang mag-fake news ng mga rally ng mga tao sa buong mundo. Arnold Clavio. No? Ikaw lang naman sa post mo lang nakikita namin yan. Tunay na hinuli. No? Si Duterte, kaya kami nagagalit. Tunay po yung mga rally. Hindi na uso yung sibuyas, Arnold Clavio. Panahon pa yun nung panahon pa yun ni Lenny. ABS-CBN. Ano yung sinasabi nyo na kaya nagagalit? Yun yung gusto nilang palabasin eh. Nagagalit lang ang Pilipino dahil sa mga fake news. Hindi po. Nagagalit ang mga Pilipino dahil pinakulong nyo Tatay Digong namin. Yan ang katotohanan na hindi nyo mababali. Okay. Punta tayo rito kay Menardo Guevara. Sinagot na po si Claire. Sabi ni Claire, mag-isip daw si Menardo Guevara. Kung hindi niya raw kayang ipagtanggol ang gobyerno, baka pwede siyang mag-isip ng magre-resign. Alam mo, Claire, marami ng kayong mga hinamon na mag-resign. Nag-resign si BP Sara, hindi kayo nasiyahan sa epekto. Dahil nagkaroon ng leader yung tunay na oposisyon. Nagkaroon ng leader yung tunay na lumalaban sa mga Marcos. Di ba? Nasya kayo. Akala ninyo, pag nag-resign si BP Sara, akala nyo kasi yung DepEd ginagamit BP Sara para pasikatin yung sarili. Nasya kayong lahat nung nag-resign si BP Sara, nagkaroon na ng tunay na leader yung oposisyon. Kasi wala eh. Ang daming panawagan natin eh. Kami rin, marami rin sa mga Duterte nananawagan eh, di ba? Ngayon, nananawagan ka na naman kay Menardo Guevara. Imaginein mo nga, Claire, ano kaya gagawin ni Menardo pag nag-resign? Correct. Ang gagawin ni Menardo, Claire, kala mo naman mapapagat mo ako ha. kung may sinabi ka sana kakaiba, hahayaan lang sana kita eh. Kaso hindi mo ko magagalit na ganyan na walang kwenta. Mag-one po kayo kung okay. Kung okay na tayo. Dalawa po tong ano ko kasi. Ayun, okay na. Okay, balik po tayo. Ano na yung huling yun si, alam mo Tita Claire, di ba? Ano yung sinasabi ko dyan dati? Yung beware what you wish for. Wag na sa English. Mag-ingat kayo sa mga kahilingan. Baka magkatotoo. Hindi mo naintindihan yung Claire. Mamaya mag-resign yan eh. Saan tatakbo yan? Ano sa tingin mo gagawin ni Menardo Garcia pag nag-resign? Matutulog lang sa bahay? Malamang hindi, di ba Claire? No? I-interviewin yan. Pati nung pananaw niya, di ba? I-interviewin yan ng mga tao. Ano po, may kinalaman po ba to sa pananaw ninyo na walang ang ICC? Opo, talagang yan. Kaya ako tinanggal. Di ba? Mga ganun yan. Okay, punta na po tayo rito kay Erwin. Napakatalinong tulpo. Ito ba number 1 nyo? Hindi na. Talo ka na. Talo ka na ni Bongo. Be careful what you wish for. Yan. Be careful what you wish for. Kasi baka magkatotoo. Okay, dito na tayo. Alam nyo, magagaling itong mga ganyan. Sakit ng ulo. Claire, paalala ko lang sa'yo. Baka hindi mo alam. Sakit ng ulo ni Marcos ngayon.
ang nag-resign na si hala, Vic Rodriguez. Yung nag-resign na si Vic Rodriguez at si Trixie, Attorney Trixie. Mga nag-resign niya sa BBM admin eh. O ngayon, sila, nadagdag na sakit ng ulo ni BBM. Nasa kalagitnaan ng mga laban, alam lahat ni Minardo Garcia Guevara kung ano ang pinagagawa ng gobyerno. Alam ni Minardo Guevara yung mga ikinaso sa Supreme Court sa gobyerno. Alam ni Minardo Guevara, pati pala sa batasan, di ba? Si Minardo, siyempre tagapagtanggol batasan sa may ombudsman. Si Minardo Guevara rin nagtatanggol dyan sa mga yan. So sa dinami-dami po ng kinaso dyan, alam po ni Minardo Guevara yung trend. Bakit may mga kaso tungkol sa mga pera? Pag bumaliktad dyan sa inyo, puta yari. Ano sabi ni Minardo Guevara ngayon? President lang po ang makakapagpatalsik sa kanya. Claire, makinig ka. Hindi raw ikaw. President lang. Hindi po. Talagang tahasan po sinabi ni Minardo Garcia na hindi tayo walang jurisdiction ng ICC sa atin. Paano mo ipagtatanggol yung mga taong nagdala, yung mga taong hinuli ang ating Pangulo, dating Pangulong Duterte at dinala sa ICC? Si Claire na lang yung abogado na nagsasabi na ang sinunod natin ang sinunod natin ay Interpol at hindi ICC. Akala kasi ni Claire, lahat ng media at lahat ng mga Pilipino uto-uto. Guevara. Ayan, nariyan naman kayo, taga-correct. Okay, punta na po tayo sa napakatalinong si Erwin Tulfo. Hindi, kay Tolentino muna. Kasi maikli lang to eh. Unahin na natin to. Yan po, si Tolentino po ay nalulungkot sa pagkakahuli kay Pangulong Duterte at ininsist po ng ICC ay walang jurisdiction sa atin. Tolentino, bagamat na-appreciate namin yung sinasabi mo ngayon, pero hindi ka pa rin namin iboboto. Lahat ng babaliktad sa mga Marcos, hindi pa rin namin yan iboboto. Naniniwala kami, yan din ang sinasabi natin, di ba? Alam namin kung bakit sinasabi, alam nyo kung bakit sinasabi ni Tolentino yan? Matalinong abogado yan eh. Sa sobrang katalinuhan nga, naging tuso eh. Matalino siya, alam niya yung history na pag midterm election nananalo karamihan yung mga kandidato ng administrasyon. Ganun siya katalino. Napag-aralan niya na yan eh. Kaya, bumaliktad siya kay Tatay Digong. Pero, hindi po pwede na yung matalinong abogado ay hindi po posisyon. Kaya po posisyon po siya na wala pong jurisdiction ng ICC. Tama po yan. Si Minardo Garcia, matalino, Minardo Guevara, matalinong abogado. Pumosisyon siya na walang jurisdiction ng ICC. Si Boying Rimulya, tinanggap niya na siya na po yung magtatanggol. DOJ na magtatanggol sa gobyerno. Matalino po yun. Hindi po sinabi ni Boying ngayon na ang sabi nga ni Boying, done deal na eh. Ano ibig sabihin nun? Nariyan na yan eh. Ano man ang sabihin niya, wala na eh. Hindi niya po sasabihin na meron jurisdiction yung ICC. Kasi matalino siyang abogado. Ang sinabi niya, done deal na. Papagtanggol na lang. Alam na natin yan eh. Kaya nga kumuha rin tayo ng matalinong abogado, si Kaufman. May laban po talaga tayo ron. Iba na po yung laban dito. Kasi, yun na nga eh. Ibinigay. No? Ibinigay po ron.
Okay, dito naman tayo, dako tayo sa pinakamatalinong tulpo, si Erwin. Sabi ni Erwin Tulfo tells toxic social media lawyers Rody Duterte innocent until proven guilty. Oh, kita mo naman. Alam mo, Erwin Tulfo, hindi usapin, no? Kahit hindi ako tumatakbong senador, pero hindi usapin ng guilty ba or inosente si Tatay Digong. Usapin to ng sovereignty. Ang pinag-uusapan pa lang dito, sovereignty. Wala po sa mga Duterte supporters ang nagsasabi na dapat mapawalang sala siya sa ICC. Wala po. Ang sinasabi namin, kung magkakaroon ng paglilitis, kung magkakaroon ng trial sa war on drugs ni Tatay Digong, dapat sa Pilipinas. Kasi gumagana ang ating mga korte. Mayroon tayong soberenya, gumagana ang ating korte. 'Di ba? Dalawa lang po kung bakit nyo dadalin sa ICC. Una, it involves war crimes. Pag war crimes po, pag sinabi pong war, at least dalawang nationality ang involved. Badong, bakit nationality sinasabi mo, hindi bansa? Pwede po kasi nasa isang bansa, dalawang nationality. Halimbawa po sa bansang Israel. Ang bansang Israel may nakatira sa kanila na Palestino. Yung Palestino po ay hindi mga Israelites. Ganun po yun. So, meron pong mga may bansa na pwedeng magkaroon ng digmaan kasi ang digmaan ay sa pagitan ng dalawang nationality. Kaya nga international, di ba? Okay. Diyan po papasok yung ICC. Pag meron pong nagawang war crimes, yun po, papasok po dun. Karamihan po sa mga war crimes, war against humanity rin. Kailan po papasok sa isang bansa na walang digmaan, katulad ng Pilipinas? Kung ang korte mo ay non-functioning. Kung hindi po nagpa-function yung korte natin. Lahat po tayo alam na nagpa-function ng ating korte. Karamihan po dyan, diktador yung namumuno, no? Kaya po pumapasok yung ICC dahil diktador siya, walang umiiral na korte, batas niya lang yung nasusunod. Yun po yung pasok lang ng ICC. Ngayon, Erwin Tulfo, kahit na number 1 ka sa Senado, no, hindi mo pa rin maintindihan. Ang pinag-uusapan ngayon, kaya galit ang mga Pilipino, ay hindi pa usapin ng innocent or guilty ba si Tatay Digong. Kung hindi, usapin ito ng soberenya ng Pilipinas. Usapin ito na bakit isinuko ni Marcos ang soberenya ng Pilipinas. O kahit wala pa tayo kay Albayalde, mawawala lang po yung thoughts ko. Ano sabi ni Albayalde? Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Bakit ginawa ng presidente natin na ipamigay yung dating presidente? Ulitin ko, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Erwin Tulfo, number 1 ka pa sa, hindi na pala. Number 2 senador ka pa naman sa mga survey. Hindi mo nauunawaan na hindi ito usapin ng guilty or not guilty. Ito ay usapin ng bakit nariyan sa dahig. Ano ang basis ninyo? Wala kayong jurisdiction. O, ikalawa, mayroon bang digmaan? May inapi bang ibang lahi si Tatay Digong? Lahi na pala yung mga drug pusher? Ibang lahi na ba yan? Okay. Ito ang pinakamalupit sa sinabi nito ni Erwin Tulfo. Kita nyo kung gaano katalino tong tao na to. Nung panahon ho ng COVID, lahat naging doktor. Nung bumagsak po yung tulay sa Kabagan,
lahat naging engineer. Ngayon naman po, lahat attorney. Kahit hindi pa nga nakapagtapos, nakapag-aral, lahat ay attorney na. May opinion. Galit ka ba kung may opinion ng mga Pilipino? No? Hindi po kinakailangan maging attorney ka para maunawaan mo ang batas. Yan ba ang katwiran mo kaya hindi mo maunawaan ang batas ng Amerika at ng Pilipinas? Kaya nameke ka ng Erich, pangalan? Erich Sylvester. Hindi ka ba makaunawa dahil hindi ka, simple lang naman, no? Hindi po sinasabi na kinakailangan mo pa mag-abogasya para maunawaan mo yung batas. Mahirap bang intindihin na walang jurisdiction dito yung ICC dahil gumagana ang ating mga korte? Mahirap bang intindihin na wala silang jurisdiction dahil wala naman tayo sa digmaan? Kung si Tatay Digong, nilusob niya yung Malaysia, inapi niya yung mga Malaysians, yan, may war on crime siya, pwedeng pumasok yung ICC. Wala naman. Pare-pareho tayong Pilipino. Wala siyang inapi. Okay. Tignan nyo Parang kasalanan Lahat tayo may opinion. Problema nyo ba pag may opinion yung mga tao? Not nahiya but na konsensya. Tulpo, problema ba kayo pag may opinion yung mga tao? Kaya may mga opinion na ngayon, maski pangkaraniwang tao, maski nagtitinda lang ng isda sa palengke, maski kung ano lang maliit na hanap buhay, kaya may opinion na sa kanonood sa mga vlogger. Matagal na panahon na walang masabi yung mga Pilipino. Bakit? Ang pinanonood, media. Pag nanonood ka lang sa media, hindi ka nila tinuturoang mag-isip. Pag nanonood ka lang sa media, passive, very passive. Kung ano sabihin ni Noli de Castro, yun na yun. Sa tingin nyo ba ngayong panahon na to, mananalo yan si Noli de Castro na Vice President? Hindi. Dahil matatalino na yung mga Pilipino ngayon. Kasabay ng pag-angat, kasabay ng maraming nanonood sa mga vloggers, tumalino ang mga Pilipino. Kaya automatic na mayroon silang opinion. Masama ba magkaroon ng opinion? Lalo na kung Duterte ka, Duterte supporter ka, hindi kailanman masama. Erwin, tuloy natin. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo dahil lahat naman po tayo ay mga meron. Hayaan na lang daw natin, kasama siya, hayaan na lang daw natin, siya po ay isang congressman, hayaan na lang daw natin, tumatakbo siyang senador. Meron lang daw tayo, kasama siya. Meron ka lang pala ba't ka tumatakbong senador? Dapat wag ka nang tumakbong senador. Di ba? Yan po ang utak ng mananalong senador. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo dahil lahat naman po tayo ay mga meron. Ikaw, passive ka Kung ano sabihin ng amo mo, susundin mo na lang Ang mga Pilipino ngayon hindi na passive. Ang mga Pilipino ngayon kumikilos. Hindi po kami pwedeng manahimik habang pinakulong ng amo mo ang mahal naming presidente, pinakamagaling na presidente. Hindi kami magiging passive, Erwin Tulfo, kagaya mo. Hindi kami meron. Ang mga tao ay active player.
sa ito magiging bahagi ito ng kasaysayan. Hindi kailanman kami magiging meron dahil ang mga Duterte supporters nakaranas ng liderato ng Duterte. Hinahanap-hanap namin yung liderato ng Duterte. Ano ang katangian ng Duterte? Tunay na nagtatrabaho, hindi nagnakaw, hindi nagpayaman. Yan ang tatak Duterte. Tunay na sumugpo. Wedding nga. O, hindi nga. Wala naman akong problema dyan. Kontrahin nyo ko, pwede. Pero yung mga hindi po pwede yan. Ha? Yung tunay na mga Duterte, yung mga Duterte supporters, nag-iisip, dapat kaming makialam. Huwag mong sabihin meron lang kami. Kung ikaw meron lang, wala kang alam. Kami, marami kaming alam. At hindi kami mapapatahimik ng mga tulad mo. Next. Wag ho natin na yung opinion natin ilagay ho natin sa social media. Aba, wag daw po kayong wag daw kayong wag daw po kayong ilagay nyo yung inyong mga opinion sa social media. Bakit? Bawal ba? Ipinagbabawal mo ba? Mahirap ka palang maging senador. Ayaw mo yung mga tao ulitin ko lang baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Wag ho natin yung opinion natin, ilagay ho natin sa social media. Sino ka? Para pagbawalan kami. Tumatakbo ka pa lang na senador. Paano na pag senador ka? Paano na pag senador ka? Pagbabawal mo na yung pagpupos sa pagbabawal mo na yung pagpupos sa social media, hindi ka pa senador. Wag na ho natin yung opinion natin ilagay sa social media. Grabe po yan. Yang mga utak na ganyan, hindi po dapat manalong senador yan. Ang social media po, kaya nga social media Kaya nga kami sumali dyan para yung opinion namin mapakinggan. Sabi niyo, wag ho natin yung opinion natin ilagay natin sa na sobrang ka sa pagiging magalang. Isang sentence, isang ho lang. This and that. Kasi ang problema ho, nagiging magulo. Nagugulo. Ang nakakagulo daw po ay tayo pag nag-post tayo sa social media. Kami pa sisisihin mo. Kami pa sisisihin mo, mga nagpo-post. Ang sisihin mo yung amo mo. Bakit pinahuli si Tatay Digong? Bakit hindi dinala dito sa korte sa Pilipinas at dito nilitis? Kaya nagkakagulo mga Pilipino sa buong mundo. Pero kung ako ho ang tatanungin mo, let justice takes its due course. Mali nga po yung course na tinahak ng justice Okay. Punta po tayo rito kay Albayalde. Actually, napakarami pong sinabi ni Albayalde. Pero ang point lang po ni Albayalde, maging Pangulo po kayo, Mr. President. Kasi pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Alam mo, pulis po yan Alam nila yung mga jurisdiction. Di ba, mga pulis. Alam nila yan. Okay. Sinabi niya, kung sila kakasuhan, kasama siya lagi sa sinasabing huliin. Sana naman, maging presidente ka ng Pilipinas. No? Bakit mo pinamimigay? Nagbigay po ng instance si Albayalde. Merong isang, kung natatandaan nyo yung nakapatay sa Badingdong na
na hindi pa uso trans noon eh. Hindi natin alam kung trans siya o bading lang. Yung nakalimutan ko na yung pangalan, baka natatandaan nyo. Yung isang sundalo, ay sundalong Amerikano na peke, akala niya babae, natatandaan niyo si Laude. Oh, natatandaan niyo, hindi pa yata si Pam Pemberton. Tignan niyo po kung ang Amerika po walang pakialam sa mga citizen niya katulad nito, dapat po hayaan lang si Pemberton na dito, ikukulong dito dahil dito siya gumawa ng krimen. Hindi po eh. Hindi po pumayag yung mga Amerikano. Ang ginawa ng mga Amerikano, tinago nila sa US US, hindi na US base ang tawag eh. Basta tinago nila sa US Embassy yata. Tama, correct. Sa US Embassy, pag-aari na ng US yung US Embassy, tinago nila sa teritoryo ng US si Pemberton hanggang sa naiuwi sa Amerika. Kung may kinakailangan litisin, doon na siya lilitisin. Ganon, Mr. President Marcos, ang mga laga. Tayo, lugi tayo ron. Di ba? Lugi tayo ron. Kasi nakapatay siya ng Pilipino eh. Thank you very much kay Silva Ibanez. Iba utak namin, Sylvester. Sa 250 pesos na pangkape. Ganun mga laga, kahit isang tao lang yan, kahit nagkasala pa yan, poproteksyonan mo yan dahil yan ay citizen mo, mamamayan ng iyong bansa. Maraming instances na ganyan. Kinuwento ko na nga sa inyo, yan yung hinalimbawa ni Albayalde. Si Pemberton, hindi nga pinabayaan ng US. Kung utak ni Marcos yan, hayaan na lang yan. Hindi ko alam kung may bitay nung panahon ni Pemberton. Kung kasabayan niya ni Echegaray. Lugin-lugi tayo, no? Talagang tayo pa nagdala sa ICC. Walang jurisdiction. Kawawa naman. Sabi nga ni Albayalde, kung huliin sila, gagawin nila ang sa makakaya nila, pero wala silang magagawa. Kung ang dating presidente nga, nahuli at dinala ron eh. Kay Nida Blanca, ganun din ba kaso? Tumakas lang yata asawa nun. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, hindi po immaterial po kung kaninong presidente nangyari. Ang point ko, hindi ko po sinabi kay Marcos nangyari, matagal na po yun. Ang point ko lang po, ganun magprotekta ng citizen. Kahit may kaso yan, kinulong sa US Embassy. Hindi sila pumayag na makulong dyan sa Bilibid. Yun ang halimbawa ni Albayalde. Pero tanggap niya naman, lalaban sila sa legal, pero kung talagang papahuli sila, ngayon ang dami pong nasiyahan po sa pagkakahuli ni Tatay Digong eh. Kahit na may usapin, kaya nga dapat nagpapasya na tong Supreme Court natin eh. Opo, kahit kanino po yun, hindi po importante kung sino presidente natin eh. Ang inahalimbawa ko po, yung pagtatanggol ng bansang Amerika sa kanyang citizen. Okay. Ngayon, ito pong, nakakatakot ka pala, Tulpo. Kasi yung mga congressman ngayon, vlogger lang yung pinagbabawalan. Ito, ayaw na kayong gusto ni Tulpo, wag na kayong mag-comment pag may mga ganyan eh. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo ha. Ulitin ko lang yung sinabi niya. Hayaan na ho natin at mag-observe lang ho tayo dahil lahat naman po tayo mga meron. Wag na ho natin yung opinion natin, ilagay ho natin sa social media, this and that. Kasi ang problema ho, kaging nagugulo. Wag na ho natin dagdagan yung problema ng bayan. Puta, yung pagpupos pa pala natin ang problema ng bayan, nadagdag sa problema.
Ang problema ng bayan, yung amo mo. Hindi na mababalik si PRRD. Ako po, hindi na po natin makukuha yun sa ICC. Real talk po, kaya nga. Mamaya ko na sasagutin yan, tatapusin ko muna to kay Albayalde. Ang magandang pinaliwanag ni Albayalde, sabi ni Albayalde, NCRPO pa siya noon eh. Siya yung regional director ng NCR nung nangyari yung kay Kian. Alam nyo kung ano sabi niya? Nung nangyari yung kay Kian, hindi naman nila tinolerate eh. Hindi tinolerate na dahil siya yung NCRPO, yung lahat ng pulis ng Caloocan, yung mga involved doon, dinismiss niya lahat yun. Diba? Tapos suspended lahat ng pulis daw ng Caloocan nung nangyari yung kay Kian. Yung poster boy ninyo, naparusahan yung mga pulis. Poster boy nila yan ng ng AJK si Kian eh. Ano sabi ni Albayalde? Ngayon ko lang naririnig. Sinabihan niya siya na wag i-tolerate yung mga pulis sa ginawa nila kay Kian. Ibig sabihin si Tatay Digong po, hindi po niya, ayaw niyang pakawalan yung mga pulis na gumawa kay Kian nun. Kita nyo? Tapos babalik ta rin yun na parang pag sila nagkwento, akala mo direct order ni Duterte si Kian eh. O tirahin niya si Kian, parang akala mo naroon si Duterte kung magsalita eh. Kaya nga po naparusahan dahil NCRPO si Albayalde. Ibig sabihin, may nang-aabuso mga pulis pero hindi po nila tinotolerate. Inulit po ni Albayalde na constitutional lahat ng utos ni Tatay Digong. Wala silang sinabi na pumatay lang ng pumatay. Gusto nang palabasin ng mga to. Makikita po natin lahat yan eh.